Last. Go ahead, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Blessed evening, family of the living God. Thank you so much for joining tonight, no? Kahit pagod, no, hindi naging rason, no? Walang makakapaghiwalay sa atin sa paghigugma sa Ginoo. Bisag unsa man natong kahimtang ay kahit ano man yung sitwasyon na meron tayo ngayon, pero hindi siya naging hadlang, no? Praise God sa buhay nyo. And no, if you are excited, no, pwede mong isigaw ngayon. Praise the Lord. No, kahit hindi naka-open yung mic, kahit saan ka man ngayon, nagtabiyahe ka, nagtatrabaho ka. Pero no, I'm so blessed sa mga nagtatrabaho rin. Ngayon, no, mahanap ng paraan. Kaya nga sabi nila, pag gusto mo talaga, no, may paraan talaga. No, kahit nga sa magkarelasyon, pag in love ka sa isang tao, no, kahit matakutin kang tao, takot ka sa madilim, pero pag gusto mo yung tao, pupuntahan mo talaga. So ibig sabihin, no, kung may first love ka sa Panginoon, malalaman mo talaga kung yung first love na ba yan ay nagpapangsyon pa rin sa buhay mo. Kung kahit nasa sitwasyon na mahirap na, pero nagpapatuloy ka pa rin. No? Parang kung noon hindi ka sanay mag-join ng Bible study. Pero dumating sa point, no? Dumating sa point, pag hindi ka na naka-join, hindi ka na sanay. So ibig sabihin, nag-iba na yung cycle ng buhay mo. So kailangan masanay ka sa pag-join ng Bible study o actual or church para yung katawan natin masanay. Kasi yung katawan kasi natin, sabi nila, may ano kasi yan, may ugali. Kung ano yung kasanayan, yun ang hinahanap-hanap. Diba, pag mapunta ka sa ibang bansa, so ganun yung cycle ng pagkain nila, ganun yung pagkain nila. So kung magtatagal ka doon, no, magiging sanay ka sa pagkain, no? Darating yung point, hanapin mo na siya. Pero no, hindi ka sanay. So kailangan mabago yung cycle. Thank you so much for joining tonight. Bago tayo magsisimula sa topic natin ngayon, no, inaanyahan ko ang bawat isa na iyuko yung ulo and focus, no, to the presence of God kung may ginagawa ngayon, no? Kung paano natin ginagalang yung bayang ay yung lupang hinirang. Pag makakarinig tayo ng lupang hinirang, i-stop tayo sa mga gawain natin kasi nga ino-honor natin yung plug. No, always remember that is plug only. No, kung kailangan natin i-honor yung prayer. No, this is serious matter. Amen. Kailangan natin i-discipline yung sarili natin. Disciple means discipline. Thank you, Jesus. Okay, let us pray. Father God, in the name of Jesus. Lord, thank you so much sa pag-ibig na binigay mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa grasya, sa sufficient grace. Even we are not deserved. Pero thank you so much, God, for using us mightily in these last days. Lord, hindi namin to plano noon. Hindi namin plano mapunta sa GC na ito. Hindi namin plano makilala ka. Pero grabe, Panginoon, napakaganda ng plano mo. Pero kung gaano kaganda yung plano mo, Panginoon, mas sama ang plano ng kaaway. Maraming salamat. Kahit anong galaw, kahit anong atake ng kaaway, hindi kami madidestroy. Dahil sabi sa iyong salita, walang lalim, kahit demonyo man o mga anghel, ang makapagbagsak sa amin. Because, as your word says, Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? Thank you so much sa privilege na ito, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin niyo po ang bawat isa. Lord, ako po yung nagpakumbaba. In behalf sa kanila, Panginoon, patawarin niyo po yung mga kasalanan na pagkakabagsak sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, even sa mga kasalanan, Panginoon, na hindi namin namalayan. Dahil sabi sa inyong salita, sa Psalms, minsan ng tao, akala niya mabuti pa siya, pero hindi na pala. Lord, maraming salamat. Sa Mateo, niremind niyo po kami. Hindi namin makikita ang sarili ng muta. Lord, we are willing. Lord, gamitin niyo po yung iba, Panginoon, para i-correct kami. Gamitin niyo po yung ibang mentor, ibang kako-Christians para i-correct kami. Para mabago yung perspective, mabago yung pananaw, para mabago yung sitwasyon ng buhay Kristiyano namin, Panginoon. Lord, hindi namin makita yung pagkakamali namin na iba. Pero maraming salamat dahil andyan yung kapwa Kristiyano namin na siyang magkukorek. Every time na may magkukorek sa amin, willing kaming magpakorek, Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito at sa mga naka-join ngayon. I-bless niyo po ang puso ng bawat isa. Lord, allow their hearts na maging fertile ground na itong salitang ito, itong word, itong kaning pulong ni mo, Ginoo, may magiging relevant sa buhay ng bawat isa at magiging timeless at hindi kami magmamadali. Dahil ang topic na ito makakatulong at maraming ma-empowered. Holy Spirit, take over my life, take over my soul.
Take over my strength and take over my own wisdom and own knowledge. Lord, I ask the anointing of leadership. I ask the anointing of prophetic anointing, apostolic anointing, kingship anointing. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa anointing na ibinigay mo. Lord, pinagkitiwala mo sa akin kung ano yung itinuro mo, Panginoon, maituturo ko rin sa iba. Maraming salamat. Hayaan niyo po, Panginoon, mayayanig ang kingdom ng darkness. As we declare the fire of the Holy Ghost, masira, mapunit, magiba ang mga pundasyon na nilagay ng kaaway sa aming mga buhay, mga hadlang. Lord, in the mighty name of Jesus, kung paano sumigaw ng victory yung mga Israelites, nagiba yung Jericho. Sa pagsigaw namin, Panginoon, ng fire of the Holy Ghost, something na may magigiba in the realm, in the spirit. In the mighty name of Jesus, I declare every works of the darkness, every device connection, maputol, magiba sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang aming mga cellphone. Lord, sanctify our cellphone, Panginoon. Ano man yung karumihan, ano man yung mga worldly music, worldly movies na nandito sa cellphone na ito, nandito sa mga cellphone, Lord, we ask your holy blood, cleanse our mobile, Panginoon, na maging malinis, na itong cellphone namin gagamitin namin for your glory, for divine connection, sa pagpaloob ng mga kaluluwa, sa panonood ng mga godly mentoring, at gagamitin namin, Panginoon, itong cellphone namin para lang sa ikakalubod mo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Guide us and fill us with your power of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Amen, amen. Amen. Thank you, Pam. Thank you so much, no? Nakita nyo na yung title ko. Ang topic natin ngayon, remarkable anointing. More than conqueror. No? Parang kayo lang ata ang hindi na-excite sa title natin ngayon, no? Pag sinabi natin more than conqueror, ikaw yan. Ako yan. Hallelujah. No, yung title natin ngayon, no? Parang nire-remind sa atin ng Panginoon, hindi ka patapon. Hindi ka basura. May value ka. You are chosen. You are anointed. No, pinagkakatiwalaan ka. You are a faithful servant. God will use you mightily in these last days. Kung pili mo ngayon, pabagsak yung buhay mo. Nagkakamali ka. You are more than conqueror. Hallelujah. Declare to yourself, I am more than conqueror. Hallelujah. At gusto kong maintindihan ngayon, at gusto kong ipaintindi ngayon, ano yung ibig sabihin ng more than conqueror. Kasi noon, pag nakarinig ako ng more than conqueror, ang naiisip ko lang, servant of God, basta mababaw na pagkakaintindi. Pero nung pinag-aaralan ko siya, mas lalo kong naintindihan, mas lalo akong na-inlove sa calling ko. So, ang goal ng topic ko ngayon, hindi para lang magkaroon ka ng idea, hindi para magkaroon lang ng goosebump, kundi mas mabalik yung first love mo. Lord, ganyan pala ako sa mata mo. Makikilala mo ngayon kung sino ka talaga sa Panginoon. Hallelujah. Remarkable anointing. Ito yung anointing, no? Hindi mawawala. Unshakable anointing. Authority. Hindi basta-bastang authority. No? Imagine na, hindi tayo karapat-dapat sa calling na ito, pero pinagkatiwala ng buo sa atin ng Panginoon. At pinagkatiwala sa atin ng Diyos na walang duwa-duwa. Ay, walang, sabi ba? Sa Tagalog ba, walang pagdadalawang isip. No, ganyan kabuti ang Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi natin deserve yung calling na ganito. It is a great privilege. Kung sa literal na kung magiging kahit labendera ka, pero kay Duterte, no, parang may pagmayabang ka. Labandera ako, pero ni Duterte, uy, grabe, labandera ni Duterte. It is a great privilege. No, parang sasabihin mo, kasi nga, alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. And always remember, lagi kong sasabihin sa'yo, para hanggang nandito ka ngayon, hindi sasagi sa isipan mo, hindi iudyok ni Satanas sa isipan mo, na sayang yung oras mo, nandito ka ngayon. No, and always remember sa story ni Maria Magdalene, binuhos niya yung pinakamahal na perfume. No, kaya to the point na dumating sa punto, kahit si Judas, nasayangan. 1 year mong kikitain yan. 1 year mong sasahurin yan. Ibinuhos mo lang. Pwede mo namang itulong yan sa mahirap.
No, si Judas hindi niya naiintindihan kung sino yung binubuhusan. Si Maria Magdalene, alam niya mismo. Yung oras niya, yung property niya, ibinigay niya sa Panginoon. Kasi alam mo bakit? Kilala niya kung sino yung binibigyan niya. So, ibig sabihin, nandito ka ngayon. No? Hindi ka masasayangan. Maubos yung load mo. Hallelujah. Hindi ka masasayangan yung, mawala yung oras mo. Isipin mo, natulog na lang siguro ako ngayon. Dahil alam mo kung bakit mo ito ginagawa. No? Kung gusto mong mag-amen, kahit wag mo na i-open yung mic, no? Heart react. Kung ma-amaze ka sa topic, no? Wow, kung magpapalakbak ka, palakbak ka sa Panginoon. Kasi sabi sa Colossians 3:23, whatever you do, kung ano man yung ginagawa mo, gawin mo ng buong puso na parang ang Diyos mo ang pinaglilingkuran, hindi sa tao. So, ibig sabihin, pag nag-comment ka, nag-heart, so ibig sabihin, para kay Lord yan. Yung palakbak, hindi para sa akin yan, kundi para kay Lord yan. Amen? So, ngayon, gusto nating, ang goal ng topic ko ngayon, ma-inlove ka ulit sa calling mo. Kasi yung calling natin, hindi biro. Yung calling ng Diyos, hindi nagbabago. Pero, no, yung tinawag, nagbago. Nawala sa landas. Yung calling, steady na. Pero yung tinawag, nawala sa landas, nagbago. Amen? Kasi sometimes, yung calling natin, hindi natin maintindihan masyado. Kasi alam mo bakit? Hindi mo na kasi naintindihan yung ano yung ground mo sa Panginoon. Hallelujah. Kasi kung sa cellphone pa, pag may harang talaga, no? Umabot ka talaga sa point na wala ka talagang signal. No, aabot ka sa point na wala kang signal masyado, or maybe meron, pero choppy. So, ibig sabihin, nasa maling location ka. Nasa maling pundasyon ka. So, kailangan, para maging maayos yung signal mo, kailangan lumapit ka sa wifi. Para ano? Para kung magkausap tayo, maiintindihan mo ng masyado yung pag-uusap natin. Yung relasyon nyo sa Panginoon. Kasi kung malayo ka sa Diyos, no, kulang ka sa relasyon, kaya nga yung born again, hindi siya religion, kundi relationship. Kasi yung impact ng relationship, no, napapalapit ka, mas nagiging klaro yung usapan nyo. Kaya nga, pag tinawag mo yung tao sa malayo, hindi kayo basta-basta magkakaintindihan. No, sisenyas ka lang, no? Pero pag malapit kayo, no, maririnig mo bawat bigkas, bawat command, bawat uutos ng Panginoon, alam mo kung ano dapat gawin. So, you are more than conqueror. No, ngayon, i-explain ko ano ang ibig sabihin ng more than conqueror para mas maintindihan natin bago tayo mag-lay down sa ating topic, maintindihan natin ano bang ibig sabihin ng more than conqueror. No, ang more than conqueror, ganito. Ang more than conqueror, alam naman natin yung tao, yung mayaman, dahil sa pagsisikap, hard work, halos wala ng tulog. No, trabaho dito, trabaho doon. Ang tawag doon, success. Successful. Pero, kung isa kang magsasaka, or isa kang nagtatrabaho lang sa o nagkataon ba, nilibing mo lang yung aso mo. Tapos sa panahong nilibing mo yung aso mo, natamaan sa bara yung kahon ng mga gold. Hallelujah. So, unexpected. No? Sigurado, pag yan ang makuha mo, magiging mayaman ka instant. So, ibig sabihin, more than successful. Sa sa literal na pangyayari dito sa mundo. No, alam naman natin yung pinaka-successful is yung makilala si Jesus. Pero para maintindihan natin yung topic natin ngayon, no, is yung literal na successful is yung hard work, lagi nagpupuyat, no, nagsimula sa maliit, bumagsak, nagsimula na naman, bumagsak, maraming failure sa buhay. Pero kung nilibing mo lang yung asa mo, tapos sakto sa mo nilibing, may kahon. Ang tawag doon, more than successful. Kasi nga, hindi siya naghirap, instant. Hindi ninakaw, kundi nakuha talaga. Para sa kanya talaga. So, ibig sabihin, ganun ang ibig sabihin ng more than conqueror. Hindi mo pinaghirapan, no, bago nalagay yung kahon dyan, may naglibing dyan. At may nagkolekta dyan. So, ibig sabihin, may ibang naghirap, pero ikaw ang nag-enjoy. Ang tawag dyan, more than successful. Oh, example natin, si Marcos, at saka yung asawa niya. Si Marcos yung presidente. Conqueror siya. Pero ang more than conqueror dyan, yung asawa niya. Amen? Kasi alam mo bakit? Siya lang yung tumakbo sa pagiging presidente. Siya yung nag-sacrifice. Yung asawa niya, nagsusupport lang. Pero hindi katulad ang sakripisyo ni Marcos. Grabe. Punta dito, no? Para ano? Nung nanalo siya, no? Naging ano siya? Naging, ano sa tawagan na?
First Lady. At ito pa, si Manny Pacquiao. Ibig sabihin ng more than conqueror, parang ganito. Si Manny Pacquiao, pag nanalo siya sa boxing, ang tawag sa kanya, conqueror. Ibig sabihin, nagtagumpay sa madugo ang laban. Pero ang tawag kay Jinky, more than conqueror. Pag-uwi ni Manny Pacquiao, binigay niya yung panalo niya kay Jinky. Ang ibig sabihin, more than conqueror. No, medyo naiintindihan niyo na ba ang ibig sabihin ng more than conqueror? Hindi ikaw ang nasugatan. Hindi ikaw ang nabunog. Hindi ikaw ang naghirap. Pero in-enjoy mo na lang. So, as a wife ni Manny Pacquiao, kailangan niya lang i-manage ng maayos yung tinapos ni Manny Pacquiao. No, ganun din sa spiritual. So, itinapos na ni Jesus sa cross. Kailangan lang natin ma-manage ng maayos yung kaligtasan natin. Dahil we are more than conqueror. We are already victorious. Tagumpay na. At itong tagumpay na to, walang hanggan. Hindi ka na pwedeng matalo because you are, sa Bisaya pa, titulado ka na. At titulado na ka. So, ibig sabihin, pag titulado ka, pag sa lupa, hindi ka makipaglaban dahil talo ka. No, hindi ka makikipaglaban dahil takot kang matalo. Hindi ka makikipaglaban sa kaso dahil gusto mong manalo. No, nakikipaglaban ka dahil alam mo mismo, nasa kamay mo na yung titulo. No, pag alam mong nasa yung titulo, lahat ng kopya ng lupa, kahit magdidiman pa yun ng kaso, hindi ka matatakot. Kasi alam mo, panalo na ako. Nasa akin yung blueprint. Nasa akin lahat ng papeles. No, John 1:12. Nagkaroon ka ng titulo. No, nagkaroon ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hallelujah. Yun yung titulo na hindi na mababago. You are victorious. You are more than victorious. Amen? Naintindihan niyo na ba yung ibig sabihin ng more than conqueror? No, pag sinabi nating more than conqueror, no, pag si Jesus ang nagbigay, no, pag ang tao nagbigay, temporary. Pag binigyan ka ng relo, binigyan ka ng motor, no, after 1 year, may sira na. Pero, yung ibinigay ni Jesus, eternal victorious. Ibig sabihin, hindi to nanalo, lamang lang isa. No, ang panalong ito, no, patong-patong na panalo. At ang panalong ito, hindi na nababago. So, pag once panalo ka na, wala na magagawa ang demonyo. So, kahit sabihin ng demonyo, talunan ka, nagkasala ka kanina, bumagsak ka, balik ka na sa dating buhay. Nakakahiya ka naman. Hindi ka ba nahiya? Tinataas mo pa yung kamay mo, nagkasala ka pala kanina. No, sabi ng Panginoon, you are already victorious. It is finished. There is no more condemnation in Jesus Christ. No, eternal victorious. No? Ibig sabihin, selyadong tagumpay. So, ibig sabihin, selyado, walang sinong makakapagbagsak dahil may titulo ka. Kaya ka makipagkaso. Hindi dahil takot kang matalo, yung sabi ko kanina, hindi dahil gusto kang patunayan, kundi alam mo mismo, panalo ka na. At ito yung victory, at ito yung tagumpay na predetermined. Pag sinabi natin predetermined, kahit baliktarin pa yan, panalo ka na. Sino sa inyo dito nanonood ka noon ng wrestling? Kasi ako noon, nung bata ko, akala ko, totoo talaga yung wrestling. Alam po, pag nag-fight na sila, isipin ko, si The Rock sa akin, o sa akin si John Cena, siya yung mananalo. Hindi, siya yung mananalo, mas malaki. Ang hindi natin alam, kahit bumagsak si John Cena, kahit natuok, kahit chinok sa leeg, akala mo parang katalunan na. Pero naka-record na yun doon. Anong sabi ng organizer, ng mga director? Kahit anong gawin mo diyan, hindi wag ka nakabahan. Kasi alam mo bakit? Si John Cena talaga ang mananalo sa script. So ibig sabihin, kahit duguan siya diyan, pag nakalagay doon na ang dapat manalo si John Cena, mananalo talaga sa John Cena. So ibig sabihin, predetermined victory. No, itong victory na to, hindi na to mababago kung hindi mo i-allow si Satan na sirain yung buhay mo. Amen? Example, pag nanood ka ng laban ni Manny Pacquiao at Margarito, Manny Pacquiao versus Margarito, kung pamilyar ka sa story sa nangyari noon sa boxing, panalo si Manny Pacquiao. At yun yung pinaka 8th division
No, pinakahuling division na inakyat niya. Pinakamabigat na timbang ni Manny Pacquiao. So, kahit panoorin ko yung laban nila, hindi na ako kakabahan. Dahil alam ko mismo, nakita ko na panalo si Manny Pacquiao doon. Kahit i-replay ko yung pinanood kong Margarito versus Manny Pacquiao, hindi na ako magdadalawang isip. Sino kaya mananalo? Kawawa naman si Pacquiao, natamaan si Manny Pacquiao, baka matalo. Pag napanood mo na, so ibig sabihin, predetermined, rewind, naka-record na, panalo na. No, sabi ni Jesus sa cross, John 19:30, it is finished. So ibig sabihin, yang nangyayari sa atin ngayon, replay na lang yan sa mga sitwasyon ng mga apostoles noon. So ibig sabihin, kung paano pinagtagumpay yung mga disciples noon, no, kaya din tayong pagtagumpay ng Diyos. Because we are more than victorious. We are more than conqueror. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, napiling mo yan ang magpapabagsak sa'yo, mali ka, kapatid. No? Huwag mong pakinggan yung tinig ng kaaway. Tingnan mo yung ginawa ni Jesus sa cross. Kahit panoorin mo yung probinsyano, no, kung alam mo na yung pangyayari, it is finished, tapos na yan. So, ibig sabihin, alam mo na ano ang mangyayari. Na kaya mo na siyang ma-discern. No, kaya mo na siyang ano bang imong tundukan ba? Nanalo si Manny Pacquiao dyan. Yung kalaban niyang yung kalaban niya noon sino ba yun? De La Hoya, malaking tao. Kahit makita mo yun ngayon, hindi ka na magdadalawang isip kung sino ang mananalo. Nakita na, it is finished. Tapos na yung pangyayari. Tapos na yung movie. Tapos na yung laban sa boxing. So, ibig sabihin, alam mo na kung ano yung kalalabasan. Kahit di mo natapusin. Kahit bumagsak man si Manny Pacquiao doon, kahit gumapang man si Manny Pacquiao doon, kahit nasugatan man si Manny Pacquiao doon, dahil tapos na ang laban, recorded na. So, ibig sabihin, sigurado na yung panalo. Kaya sabi ko, you are more than victorious. Panalo ka na. It is finished. Hallelujah. No, yung mga laban ni Manny Pacquiao, hindi biro yan. No, as a sign of victory, no, hindi ko tinataas si Manny Pacquiao dito para mas maunawaan natin yung ibig sabihin ng victory. No, pag-uwi niya sa bahay, pag-uwi ni Manny Pacquiao sa bahay, ang more than victorious, ang more than conqueror, is si Jinky. Yung pinaghirapan niya, ibibigay niya ngayon kay Jinky bilang asawa. Hallelujah. Sino ang more than victory ngayon? Hindi ka naghirap, sumuporta ka lang, nag-obey ka lang, pero binigay sa iyo kung ano yung pinalunan. Hindi ka nasugatan, si Jinky hindi namula yung mata, hindi nasugatan yung muka, hindi nagkadugo-dugo yung bunganga, pero natanggap niya yung milyong-milyong dolyar. Panalo ni Manny Pacquiao. So, ibig sabihin, yung more than victorious doon, si Jinky. No, kung ilagay natin sa spiritual, yung tinapos ng ating Panginoon sa cross ng Calvary, tapos na yun. No, siya yung nagdugo-dugo. Siya yung nasugatan, siya yung dinuraan. Yung nararanasan natin ngayon, pisik-pisik na lang. Hallelujah. We are in the winning side. Hindi ka takot lumaban dahil takot kang matalo. Panalo ka na, kapatid. Rewind na lang, recorded na. It is finished. Kung sasabihin sa'yo ni Satanas, wala kay pulos, wala kang servant. Hindi ka katulad niya, anointed. Tumigil ka na. Hindi ka katulad niya, may bunga. So instead na pakinggan mo yung tinig ni Satan at sasabihin mong, oh, tama nga na si Satan, no? Dapat ganito na lang. Hindi pwede. Hindi yan ang destinasyon ko. Yung destinasyon ko, lumago sa spiritual, hindi pa bagsak. Dapat tayo mismo makakaalam at makakadiscern. Pag narinig natin yung tinig ng Satan, no, i-rebuke mo kaagad. Mali ka. I rebuke you. I am more than victorious. Paghahawakan mo yung word, no, paghahawakan mo isa sa mga weapon sa spiritual, the word of God. John 19:30. Kung sasabihin ni Satan sa'yo, wala kay pulos, hindi ka na lalago sa spiritual, dahil pabalik-balik ka sa kasalanan, no, ang dapat mong gawin, repent, at magbago. Para ano? Para mapapaya yung si Satanas. Hallelujah. Dalihan ako. Ang pag-usapan natin ngayon, yung topic natin about sa Romans. No, the book of Romans, isa sa mga paborito kong binabasa, lalo na pag believers ka, bago new believers ka dito ngayon, no, bago ka na born again, no, I encourage you to read the Romans. Book of Romans, no, ika-6 na book sa Bible. Napakaganda ng turo ni Paul diyan, tinuturuan tayo magbago.
tinuturuan din, nire-rebuke tayo, dinisiplina tayo. No, mas pinapaintindi niya sa atin yung kaligtasan, yung pagmamahal ni Jesus sa cross sa atin. Kung paano i-demonstrate ni Jesus yung pagmamahal sa Romans 5. At pinakilala din yan, pinaalam din sa atin ni Apostle Paul diyan yung first Adam, no, na nagkasala. At yung bagong Adam, si Jesus. No, tinubos yung ating mga kasalanan. Nagsimula sa kasalanan, tinapos ng Panginoon yung kasalanan na yan. Yan yung nagpapahirap sa atin. No, yung Romans, maganda siya, full of theological truth, talks about the grace of God, salvation, kung paano binuhay si Jesus, namatay, nabuhay para sa atin, at yung pagbuhay na yon, no, hindi basta-bastang victory yon. And dahil sa pagkabuhay niya, kaya ka ngayon naging more than conqueror. At yung Romans, isa sa mga cornerstone ng buhay Kristiyano. Sige, basahin natin. Sabi dito, bago ko babasahin yung verse, ito yung time na si Apostle Paul, hindi pa siya nakakapunta sa Roma. Andun pa siya sa Greece. Kasi yung Greece, under siya ng military economy ng Roma. So, ibig sabihin, no, yung mga Roma doon, ini-encourage niya. Gusto niyang makita. Kasi si Apostle Paul, hindi niya susulatan yung Roma kung nakikita niya na. So, may mga bago mga believers, mga stranger believers nung time na to, hindi niya nakita personal at gusto niyang, balak niyang bisitahin. At hindi pa siya nagkakataong bisitahin ng mga taong ito, kaya sinulatan niya muna. So, yung pinakamaganda dito, ini-encourage na, hindi pa napupuntahan ni Apostle Paul, ini-encourage niya ang bawat isa. Kasi sa panahon sa Romans, iniisip ng mga tao doon, paano namin masishare namin yung panampalataya namin, which is andito kami sa Roma. No, grabe ka stricto, grabe ka hirap, hindi nila ma-share yung gospel ng maayos. No, hindi nila ma-share yung gospel ng maayos kasi nga grabe ka stricto. Alam naman natin yung Roma, yun ang nagpalantang kay Jesus sa cross. So ibig sabihin, no, takot ang mga Romano at takot yung mga Kristiyano sa Roma na ipahayag nila. Takot silang i-expose sila na Kristiyano sila. No, takot silang maglantad na isa lang believers. Baka mangyari sa kanila na pinako si Jesus sa cross at mangyari sa kanila yon. Kaya nga si Apostle Paul, grabe yung nung nalaman ni Apostle Paul, ganun na nanghina yung mga Kristiyano doon. Pinadala niya ng sulat. Anong sabi niya? Sa Romans 8:35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? Sabi ni Apostle Paul, pinadala niya ng sulat, sabi niya. Nabalitaan niya, ganun yung mga believers doon, takot. Kasi grabe ka stricto yung lugar at alam nila, pag ilalantad nila na isa silang believers, no, alam nila ano yung kahinatnan nila. Kaya nga, ini-encourage na Apostle Paul, no, huwag kayong matakot. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo. No? Who shall separate us from the Lord of Christ? Sino ang walang makakapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa buhay natin? No, kung trouble ba? Problema ba? No, pagsulay? No, kalisod? Paghihirap? Persecution? Kasi ang meaning kasi ang persecution noon, no wonder takot yung mga Kristiyano sa Roma. Kasi alam mo bakit? Kasi sa atin, sa generation kasi natin ngayon, based sa ating naranasan dito sa Pilipinas, yung persecution, yung literal na naranasan natin dito sa Pilipinas. Uy, nabuang na ng tahanan na. Para sa atin, persecution na yun. Huwag ka muna magsimba ngayon, magtrabaho ka. Huwag ka magpalit ng reliyon. No, para sa atin, ganun kababaw yung word na persecution. Alam nyo ba noon yung persecution? Death and life. Neither susundin mo ang Diyos o never mamamatay ka. So, dalawa yung pagpipilian mo. Kung hindi ka susunod, no, kung sasabihin mo, I am a Christian, kamatayan ang parusa dapat sa iyo. No, ganun ang persecution ng panahong ito. Kaya, yung mga taong ganito, kailangan nilang encouragement kasi hindi biro yung sitwasyon nila. Hindi biro yung takot na naranasan nila. That's why si Paul, kinunbik ng Panginoon, napadalan sila ng sulat sa mga taga-Roma. Sabi na, hindi yung mga paghihirap ba? Yung walay bugas? Wala kay makaon? Siya, hardship, persecution, or famine, kagutom, or nakedness, takot ka bang mahubaran sa harapan ng maraming tao? Kasi sa panahon nila noon, pag believers ka noon,
Nakikita nila yung mga believers. Pag nalaman nilang isa kang believers ni Kristo, no, tatanggalan ka ng damit, pahihiyain ka, patatakbuhin ka, ipapakain ka sa mga, no, gawin kang laruan. Kaya sila, nawalan sila ng pag-asa. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, kasi si Apostol Paul ito, parang may idea na sila kay Apostol Paul, na isang apostol, as it is written, for your sake, we face death o long day. We are considered sheep as to be slaughtered. Sabi niya, ayon sa kasulatan, ayon sa nasusulat, ni Apostol Paul, lahat ng mga believers, no, papatayin na parang tupang kakatayin. Hindi biro yung pagdadaanan ng isang believer. Kaya nga nakita ni Apostol Paul kung saan sila natakot. Maaring may takot ka ngayon, pero alam ko yung takot, yung sitwasyon na meron ka ngayon, hindi katulad sa sitwasyon nila noon. Hallelujah. Amen? Hindi katulad. Kasi kung kumpara mo yung sitwasyon nila noon, kung ewan ko na lang kung ilalagay tayo sa ganung sitwasyon. Tapos ganito lang tayo katibay, no, wala tayong masyadong pinagdadaanan na masakit. Kaya nga ang Panginoon lagi kanyang dinadaan sa hirap. Lagi kanyang dinadaan sa mga pagsubok, sa mga apoy ng buhay mo, sa mga madilim na sitwasyon, sa mga nag-aambo na sitwasyon. Para ano? Para pag ilagay kanya sa Goliath battle, no, hindi ka maninibago. Dahil sanay ka sa mga maliliit na battle at pupunta ka na sa another level. At yung battle na kinakaharap mo araw-araw na maliliit na battle, bigas, pambayad sa kuryente, sa mga utang, pagkain, no, lifestyle mo, sa mga gastusin mo sa buhay, or mga problema, no, inaalaw ng Diyos yan. Para ano? Para ma-equip yung puso mo. Para maging solid yung katawan mo. Para, ano, ipiprepare ka ng Panginoon sa malaking battle. Sabi dito na Apostle Paul, no, in all these things, wala kahit isa. We are more than conqueror through Him who loves us. No, yung takot, yung hardship, persecution, yung hubarang ka sa harap ng tao, papatayin ka. Hindi yan ang makakapaghiwalay sa ating kay Kristo dapat. Huwag kayong matakot, sabi ni Apostol Paul. Hindi yan ang dahilan para mo lumayo kayo sa Diyos. Kundi yan pa nga ang maging dahilan sana para mas lalo nyong isigaw ang Diyos, lalo nyong hanapin ang Panginoon. Because through Him who loves us, we are more than conqueror. Kaya pala tayo naging more than conqueror dahil sa ginawa ni Jesus. Hallelujah. Sabi na po sa verse 38, for I am convinced. No, siguradong-sigurado ako. Hallelujah. No, siguradong-sigurado ako. Neither death nor life. No, bisag kamatayan, kung bubuhayin nila ako, okay lang. Kung papatayin nila ako, mas okay. Kaya nga sa Apostol Paul, excited siya mamatay. Dahil alam niya, ano yung naghihintay sa kanya. No, lagi niyang ini-encourage yung mga Kristiyano sa Roma. Kasi nga, hindi biro. No, kung gaano ka-stricto yung Roma noon. Sabi niya, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers. Bisag unsa pa ng gahom sa daotang espiritu. No, hindi yan ang makapagpahiwalay sa Diyos. No, yung pag-open mo sa pitaka mo, mahapdi yung mata mo, parang may parang may parang may sibuyas. No, hindi yan makakapaghiwalay para hindi ka maka-join ng Bible study. No, hindi yan magiging rason para hindi ka makapunta ng church. Amen? No, neither height nor depth nor anything in all, no, ibig sabihin all, lahat ng pangit na nangyari sa buhay mo, hindi yan ang makapagbabagsak sa iyo at makapagpawala sa iyo sa Panginoon. Kung hindi mo i-allow si Satan sa buhay mo. So yung motor, sa'yo yan. Nakatituluyan sa'yo. Yung motor, sa'yo ang pangalan sa ORCR. Pero, kung magiging pabaya ka sa susi mo, kakalimutan mo yung susi mo sa motor mismo, kung saan ka nakaparada, hindi mo ba nabibigyan ng pagkakataon yung nanakawin yung motor mo sa madaling paraan? So, ibig sabihin, wala nang karapatan si Satan para pabagsakin tayo, para i-destroy tayo. Kasi alam mo bakit? We are more than conqueror. We are, titulado tayong tao. Titulado tayong servant. We are a child of God. If God is with us, no one can against us. Kung ang Diyos ay panig sa atin, walang makakatalo sa atin. So kung walang makakatalo sa pinanigan natin, so ibig sabihin, wala din makakatalo sa atin. Pero kung i-allow mo si Satan na sirain yung buhay mo,
through your action, through your response, through your wrong emotion, wrong thoughts, unclean thoughts, no? Para kang nagparking ng motor na iniwan yung susi at nabigyan mo ng pagkakataon na hindi mo pa hinirapan yung kaaway para nakawin yung motor na titulado nakapangalan sa iyo. At alam nyo ba dito sa Zamboanga, marami ng karnap na nangyari. No, pag nanakaw nila yung motor, ang ibebenta nila is yung makina lang. Kasi matitiris kasi yan sa plate number. So ang gagawin nila, ibebenta nila yung tambutso, ibebenta nila yung ligid, yung mga preno, yung mga pyesa, hindi nila ibebenta ng buo. So, ibig sabihin, pag nabigyan mo ng pagkakataon yung kaaway, no, pag dinaan mo, no, para pag pinakita mo sa demonyo, na naepektuhan ka sa mga pagsubok na dinaanan mo ngayon, no, para mo sinasabi, o Satan, nakawin mo yung motor ko, iiwan ko yung susi ko. Wag, pag-aalis ka, dapat secure. Nasa sayo yung susi. Hindi pwedeng yung kaligtasan na ibinigay sa atin, baliwalaan natin. Kasi nga sabi, yung klarong-klaro, sabi na Apostol Paul, I am convinced, sigurado ako. Walang sino mang makapababagsak sa'yo. Dahil kasama mo ang Diyos at anak ka ng Diyos. Pero, kung i-allow mo lang, si Satan, pwede kang bumagsak. Hallelujah. No, without Christ, life is hard. Totoo. Sino sa inyo dito kaya mong ipako yung yung pako na hindi gumagamit ng martilyo? Hindi mo kaya yan. No? Kaya nga ginawa ni Jesus sa cross kasi alam niya hindi mo kaya. Hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Kaya nga kailangan mo ng martilyo. No? Kung may tatanggalin sa'yo, may mga something na babaguhin sa'yo, hindi mo kayang baguhin. Hindi mo kayang tanggalin yung galit, yung hinanakit, sama ng loob. Kailangan mo nang i-allow mo yung Diyos sa buhay mo para matanggal yan. Kasi kung yung pako, hindi mo agad-agad matatanggal yan. Kamay-kamay lang, hindi pwede. Hindi, mag-ugmaan ka diyan, hindi mo matanggal na. No, kailangan talaga ng martilyo. Proper para madaling matanggal. So, ibig sabihin, wag na wag kang magbabago. Wag na wag kang magde-decide dahil New Year resolution mo. Magbabago ka dahil sa asawa mo. Magbabago ka dahil sa kapatid mo. Magbabago ka dahil natuto ka lang. No, magbago ka dahil sa ginawa ni Jesus. Pag ang buhay walang Diyos, ang buhay walang Diyos, para kang gumuhit ng line na walang ruler, habang ginuguhit mo yung linya, yung desire mo, magandang linya, magandang buhay, magandang sitwasyon, magandang relationship, magandang takbo ng buhay. Pero, hindi mangyayari yon habang ginagawa mo yung line, nasa bus ka. Kahit gawin mo yung pinaka-the best mo, hindi ka makakagawa ng straight line. Kasi alam mo bakit? Nasa bus ka. Pero kahit nasa bus ka, pag nai-ruler ka, kaya mong ayusin dahil may ruler. Hindi mo kayang baguhin yung buhay mo, hindi mo kayang ma-deliverance kung hindi dahil sa Diyos, hindi mo i-allow yung Panginoon. At pagkatapos ng Panginoon, iimbitahan ka ng Panginoon. Desisyon. Ginawa ko na yan. Tinapon na ng Panginoon yung lubid. Kailangan mo magdesisyon, hawakan yung lubid para makaangat ka sa nahulog na balon. Life is hard without God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, punta tayo sa story ni Joseph. Si Joseph, kunti lang to, ang inano ko. Isa sa mga kwento sa Bible, Joseph the Dreamer. Alam na natin yung pinagdaanan niya. At sabi dito ako na-amaze. Kaya pagdating ni Jose, hinubad nila ang mahaba at magandang damit nito. At inihulog sa balon na walang tubig. Highlight this word. Hinulog sa balon na walang tubig. Dry. Wilderness. Minsan, ialaw ka ng Panginoon sa wilderness. Hindi ibig sabihin wilderness. Sa demonyo to galing . Minsan, yung wilderness na pinagdadaanan, meaning ng wilderness, tagtuyot. Para ano? Tinan mo, pag sobrang init, pag nasa disyerto ka, saka mo mapapahalagahan yung tubig. Amen?
Pag nasa disyerto ka, sa mainit na lugar ka, saka mo siya papalagan yung tubig. Pero pag nasa bahay ka lang, pagdadaanan-daanan mo lang, minsan ihugas mo pa sa paa mo. Pero pag nasa disyerto ka na, kahit tubig ng ulan, no, i-desire mo na at inumin pa. Kahit tubig ng dahon, titipunin mo para lang mag-survive ka. Kaya ka inaalaw ng Diyos sa disyerto ng buhay mo, sa wilderness ng buhay mo. Para ano? Para hanapin mo yung tubig. Kaya pala si Joseph the Dreamer, inalaw ng Panginoon na mangyari sa buhay niya. Yung ibenta siya, ihulog. Pagkatapos ibenta, papatayin sana siya pero hindi nangyari. Iba talaga yung plano ng Diyos. No, ang plano ng Diyos hindi para patayin ka, kundi para hulmahin ka lang. Para yung mga sitwasyon na pangit na nangyari sa buhay mo, yun ang gagamitin ng Diyos para dalhin ka sa magandang sitwasyon. Ang plano ng mga kapatid niya, papatayin siya, pero hindi nangyari. No, ibinenta siya. Napunta siya sa kay Potiphar. Hanggang sa inakusahan siya ng panggagasa, attempt, nakulong na naman siya. So, hindi biro yung rehas na pinagdadaanan niya. No, kung may pinagdadaanan tayo ngayon, mahiya tayo sa pinagdadaanan ng karakter natin sa Bible. Yung mga unang mentor natin, nagbigay inspirasyon sa atin. Mahiya tayo sa sitwasyon nila. Kung susuko ka lang na wala kang bigas, no? Paano na lang siguro? Gihinang kag rapist, tapos Diyos nun ka? No, imagine, pastor ka, example, pastor ka. Gihinang kag nang-rape ka, tapos wala kay gihimo nga sala. Accuse lang, para lang mapriso ka. Dili lalim. Hindi basta-basta. Ito si Daniel. No, si Daniel, grabe yung pinagdadaanan niya. Pinagsilosan. Si Daniel, grabe ito manalangin sa isang araw. 3 times a day. Tapos, dumating sa punto, nagkasinabot ang mga tauhan, sinabi niya sa hari, gawa tayo ng bagong batas. 30 days lang. Walang ibang sambahin kundi ikaw lang. Sinabihan nila yung hari. Tapos itong si Daniel, tapos yung hari, nag-decide agad, sige, kung kakabuti, pwede. No, minsan may mga desisyon tayo na hindi natin alam, may nasasagasaan. No, nung unang sinabi niya, pag hari ka kasi, kung ano yung bitawan mong salita, hindi mo na mababago yon. No, kung ano yung sinabi mo, hindi mo na mababali yon. Ganun ang pagiging hari. Isa yun sa mga nila. So, ang nangyari ngayon, nung umagri siya, siguro sa panahon natin nga, nagpirma na, no? Inaprubahan yung batas. So, ibig sabihin, hindi na mababago bigla-bigla. Sa loob ng 30 days, kailangan, no, walang ibang sambahin kundi ang hari lang. Tapos, naalala niya ngayon, patay, naipit pala yung si David dito. Si Daniel. No, kaibigan niya, at naawa siya sa taong ito. Sa desisyon na iyon, no, ito yung desisyon ng hari na galing sa ibang tao, sulsul, para pabagsakin si Daniel. Pero, sa panahong nagdesisyon yung hari, no, hindi niya namalayan, may nasasagaan pala siyang kakampi niya. Kaya nga, alala yung hari. Kasi nga, kahit gustuhin niyang iligtas si Daniel, pero wala siyang magawa kasi nga, na-decree niya, nagawa niya ng batas. Kaya sabi pa ng sulsul, mapapahiya ka. Ikaw ang mapapahiya dito. So, no, yung picture na ginawa ng hari, no, klarong-klaro, hindi kayang bayaran ng tao yung kasalanan, yung pagligtas. Hindi kayang gawin ng tao yung pagliligtas, kundi ang kayang gawin, ang may kakayahang magligtas sa atin, kundi ang Panginoon lang. So, ano nangyari? No, abalang-abala yung hari. Hindi nakatulog. Kasi alam mo bakit? Kasi alam niyang gutom yun yung mga leon na yun. Alam niyang pagbaba, punit-punit talaga. Pero ano nangyari? Grabe yung milagro. So, ibig sabihin, kaya ka may problema ngayon, kaya ka may pinagdadaanan ngayon, kasi gusto ng Panginoon, maranasan mo yung milagro. Lagi mo kasi pinapanalangin sa Panginoon, Lord, I want miracle. So, sabi ng Panginoon, may principle is, bago mo maranasan yung milagro, kailangan mo munang dumaan sa matinding sitwasyon. Kasi, huwag nating kalimutan lagi, lahat na ng mga milagro nangyari sa Bible, nagsimula sa maliit. Amen? Nagsimula sa maliit. Nagsimula sa problema. So, ang gusto mo, milagro agad. Ayaw mo ng problema. So, simula sa araw na to, wag ka na manalangin ng milagro lang lagi. Ang ipanalangin mo sa Panginoon, Lord, more problems. Because I believe more miracles. There is miracles in every problems. No? Pagkatapos mapagtagumpayan. No? Naranasan yung milagro. At mismo ang hari na nagpatupad sa batas, no? Ng on the spot, dineclare niya bago sinaran yung
bago pinakain sana si Daniel. No, gabayan kanawa ng Diyos. No, maybe yung declaration na yun nakatulong sa kanya. Nung unang declaration niya, palpakte siya, yung decree niya, gumawa ng batas. Sa pangalawang declaration niya, no, maring nakatulong din yung kay Daniel. No, para hindi siya maano. Tapos nakita niya at dahil sa milagrong iyon, no, nag-announce siya doon sa templo, doon sa kaharian niya, na walang ibang sambahin kundi ang Diyos ni Daniel. No, totoong Diyos. Yeah. And David and Goliath, hindi basta-basta to. So, ibig sabihin, you are more than conqueror, hindi dahil malakas ka, no, dahil wala kang silbi. No, kaya lagi mo sinasabi, wala akong silbi, wala akong pulos. No, dati yun. Dahil tinawag ka ng Diyos. No, gikan ka sa pagkawalay pulos, nahimo kang naipulos. Dati kang walang value. Pag isusurrender mo lang yung buhay mo talaga pala sa Panginoon, magiging valuable ka, magiging strong ka. No, inalaw ng Panginoon, ginamit si David, walang lakas. Kasi kung literal speaking, pag magtumbamano kaming dalawa, tapos yung kalaban ko payat na payat talaga. Tapos napataob niya ako, natumba niya yung tumbahan man, natumba ako. So mas grabe kasi kat. Yung payat kasi natalo yung taba. So ganun din niya, ipinakita ng Panginoon yung pagiging weak. Yung pagiging weak mo. Para ano? Ialaw ng Panginoon yung weakness. Tatawagan niya mo yung mga walang pinag-aralan. Tatawagan niya yung depressed, broken, helpless. Tatawagan niya yung mga taong gusto na magpakamatay. Yung mga taong laging sinasabi, laging tinutulukan yung sarili. Wala nang kwenta yung buhay ko. Basura pa sa basura. Mas mabuti pang mamatay. Yung mga taong ganun, no, yun ang tatawagin ng Diyos. Para ano? Para mas ma-appreciate nila yung kabutihan na nilaan ng Panginoon. Anong nangyari? Grabe. Bata. Pero napataob. At sinabi ni David, hindi ako sanay sa mga espada, hindi ako sanay sa mga malaking armas. No? In the name of the Lord. No? Pababagsakin kita. So, ibig sabihin, noon pa lang, may spiritual battle na. Hallelujah. Amen. No, si Paul, sa Pering, hindi biro yung pinagdaanan ni Paul. No, binitay, pinagpapalo. 3 beses nalunod yung barko. Kinagat pa ng ahas. Remember the story? Pero hindi natablan because Paul is more than conqueror. Tunay nga at pinatunayan ni Apostle Paul kahit makagat ka ng ahas. Kahit makagat ka ng mga lalang nga mga animal, insekto, unsa diya, no? Di ka tatablan. Kasi alam mo bakit? You are more than conqueror. Kung hindi mo i-allow si Satan na sirain yung buhay mo. And always remember, behind of being more than conqueror, behind sa kalakasan, behind sa authority, behind sa sign and wonders na ginagamit ka ng Diyos, no? Ito yung pinagdadaanan ni Jesus. Kaya sinabi ko na sa introduction pa lang, si Jinky ang more than conqueror. Kasi alam mo bakit? Hindi naghirap, hindi nasugatan. Pero pagdating ni Manny Pacquiao, no, siya ang hawak ng premyo ni Manny Pacquiao. Mai-enjoy niya yung premyo ni Manny Pacquiao. Si Pacquiao naghirap. Si Pacquiao ang nag-training. No, ganun ang ginawa ni Jesus. Kaya ka naging more than conqueror ngayon dahil sa ginawa niya. Dahil sa sugat na tinamo niya. Dahil sa mga stainless na pumasok sa mga buto niya. No? Napunit yung katawan para lang maging more than conqueror ka. Sabi ng Panginoon, lagi kong narinig sa inyo. Sinasabi nyo sa sarili nyo, wala ka ng kwenta. Sabi ng Panginoon, lagi nyo sinasabi, no, patapon na yung buhay ko. Rejected ako. Mas mabuti mamatay. Sabi ng Panginoon, dahil sa sinasabi nyong ganyan, bababa ako para gawin kitang more than conqueror. More than victorious. You are powerful because what Jesus did on the cross. No, in all these things, we are more than conqueror through Him who loves us. So, ibig sabihin pala, pwede mong i-declare ngayon, I am more than conqueror through Jesus. Hallelujah. Si Manny Pacquiao. Ang nakita natin kay Manny Pacquiao, he is the Hall of Fame. The greatest of all time boxer. No? Nagbigyan ng karangalan yung Pilipinas dahil sa ginawa niya. Nabigyan ng, aside sa Pilipinas, nabigyan ng karangalan, pati yung Panginoon nabigyan ng karangalan.
No, naging born again siya. Hallelujah. At ang nakita natin, tagumpay lang. Hindi natin nakita sa panahong nadaya siya. No, hindi natin, nakalimutan natin yung panahon. No, every time na makikita natin yung tagumpay na Manny Pacquiao, hindi sasagi sa isipan natin yung nadaya siya, yung nag-training siya, yung bumagsak siya. Ang nakita natin, titulo, tagumpay, corona. Huwag mong hayaan, bibigyan ka ng corona ng demonyo. Best crown of depression goes to, crown of loneliness goes to, crown of condemnation. O, si Moana. No, crown of glory ang dapat sa iyo. Because you are more than victorious. Crown of life. Hallelujah. Ang nakikita natin, yung victory ni Manny Pacquiao. The one and only 8 division. No, hindi natin nakita yung pinagdaanan niya. Dumaan siya sa dayaan. Dinaya siya. No, kung makikita niyo sa picture, si Jeff Horn, tinalo, si Jeff Horn, tinalo niya si Manny Pacquiao that time. Pero kung makikita niyo naman yung resulta sa muka, kung sino yung talo. At si Mayweather, nung time na yan, nadaya si Manny Pacquiao. Kasi alam mo bakit? Si Mayweather, ang ginawa niya, takbo lang ng takbo sa oras ng laban. Pero nagtaka ka ngayon, bakit panalo sa laban? Nadaya. Si Manny Pacquiao, na-deceive. Maybe tayo si Manny Pacquiao minsan. Panalo na, pero na-deceive pa ng kaaway. Na-deceive tayo ni Satan dahil sa maling emosyon, dahil sa maling desisyon, sa mga maling thoughts. No, pwede tayong ma-deceive. No, si Manny Pacquiao na-deceive. Maring ikaw to minsan na-deceive ka ng kaaway. No, hindi pa huli kapatid. Rise up. Because you are more than conqueror. Amen? At hindi natin, sa kabila ng success ni Manny Pacquiao, nakalimutan natin. Dati siyang bumagsak. Dati siyang napataob ni Juan Manuel Marquez. Hindi biro ang pinagdaanan. At pwede nating ilagay yung buhay natin sa buhay ng Manny Pacquiao. No, maaring victorious ka. Pero alam ko may pinagdadaanan ka rin. At dumating sa punto habang naglalakad ka, no, hindi mo ba mapigilang umiyak? Kung iiyak ka man lang dahil sa problema, hindi mo season ngayon. Hindi mo season sa pagiging immature. Season na ng pag-level up mo sa Christian life. Hindi ka na immature Christian. Hindi ka na baby Christian. Ang sinasabi ko, more than conqueror, is yung mga mature Christian. People perish because lack of knowledge. Hindi nila alam kung ano yung posisyon nila. Kung sino sila sa mata ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Kaya nga, pagdating ni Jesus, kaya nga tawag kay Jesus, King of Kings. Ang kings doon, tayo yun. Lord of Lords. Yung Lords doon, na may S, tayo yun. Hindi biro. You are more than conqueror. Galing sa basura, inuud, sa kanal. No, nirescue tayo ng Panginoon. Hindi lang nirescue, ginawa kang more than conqueror. Hallelujah. Do not allow falling, destroying your calling. No, huwag nating hayaan na yung kasalanan na yan ang magpapahirap sa iyo. No? Para mapabagsak ka. Kung tutuusin yung kasalanan, yan talaga magpapalayo sa Diyos. No, the wages of sin is death. No, mapapalayo ka. For all have sinned and fall short. Yan ang dahilan kung bakit tayo na fall short. Pero kung tutuldukan mo, hindi ka rababangon, kawawa tayo. And always remember, sa panahong babagsak ka, sa panahong matutumba ka, imagine mo na lang, natumba ka sa release ng train. Imagine na daw. Natumba ka sa release ng train, tapos yung train, 20 meters na lang. Tatayo ka ba? Seryosong usapan to. Tatayo ka ba? Hindi. Hallelujah. Siguro, bisang pianguri mo tilbam, tindog dyan siguro ka ba? Kamang dyan siguro ka ba? Kasi alam mo yung kapamakan. Karne dyan mong lawas. No, do not allow falling. Rise up. Bangon da yun. O, kung sugatan ka, bangon, kamang. Lakaw. Kasi mahirap yung pagdadaanan mo. Patay ka. Patay taan eh. No, kung hindi ka magre-repent. No, rise up means repentance. No, pag nag-repent, magbabago. Kasi magtataka ka sa isang... Kasi ako, pag nakakita ako ng Christmas light, hindi na ako magtataka, palong siga. Kasi nakadesign siya sa ganun.
Pero pag fluorescent, nakita mo, patay sindi, hindi normal. Pag isa kang believer, patay sindi ka, hindi ka Christmas light, kapatid. Bumbilya ka. Fluorescent ka. Ibig sabihin ng fluorescent, steady. Umiilaw at laging nasa taas. At walang ilaw na nilagay sa loob. At hindi magiging effective yung ilaw mo sa motor pag patay sindi yan. Nung pag nakita mo yung headlight mo, patay sindi na. Off, on, off, on. Ibig sabihin, may problema sa fuse. May problema sa loob. Kung nakikita mo ngayon sa sarili mo ngayon, on, off ka, mag-join Bible study. Okay yung emotion ngayon, mag-join ako ngayon. Parang hindi ako busy. Kung busy, hindi ako mag-join. Nanghina ako, hindi ako mag-join. No, on, off ka. Isa lang ang meaning dyan. Pag ang motor or ang ilaw, patay sindi, may problema sa fuse. May problema sa puso ang isang Kristiyano. So, kailangan, isurrender mo yung puso mo ngayon sa Panginoon at ibigay mo sa marunong umayos. Kasi pag nasira yung cellphone mo, hindi mo pwedeng dalhin sa vulcanizing shop. No, pag nasira yung cellphone mo, dadalhin mo sa technician. Kasi siya yung expert. Alam mo ba, kapatid, pagdating sa puso mo, pagdating sa mga sa sitwasyon mo, sakit sa puso, brokenness, depression, no, expert ang Panginoon yan. Kumpleto ang Panginoon. No, He is your healer. Kaya kanyang ayusin. Kaya niyang ibalik yung nawala sa iyo. Gaya ng prodigal son. Do not allow falling to destroy your calling. Pag nagkamali ka, bangon ka talaga. Huwag ka rin magkamali na wala kang matutunan. Ibig sabihin, natuto ka, hindi ka na bumalik sa dating ikaw. Amen? Sabi na po sa for I am convinced. Kumbinsido ko. Walang death or life, neither angels or demons, neither present or future, height of depth, or no anything else in all creation. Bisag unsa pa na, di yan magiging rason para sumuko ka. Jesus. Conclusion. For we are hard-pressed, sabi na Apostol Paul. 2 Corinthians 4:8. We are hard-pressed on every side, but not crushed. No, giduot. No? Binen, pero hindi ka nabali. Hallelujah. But not crushed. Perplexed, but not despair. Persecuted, but not abandoned. Oo nga, naranasan mo yung persecution. Pero kung persecuted ka, tapos hindi ka nagpapatuloy sa Panginoon, no, mahiya tayo sa pinagdadaanan ni Apostol Paul. Ang meaning ng persecution noon, hindi yung sabihan kang loko-loko. Hindi yung sabihan kang false prophet. Hindi yung sasabihan kang kulto. Mababaw na persecution yan, kapatid. Yung persecution noon, ibitay ka at sasabihin, deny Jesus. Dili ko mo deny, bunalan ni mong naong. Tusloko ni mong lubot. Tusloko ni mong tiyan. Tusloko ni mong mata. Tusloko ni mong dalunggan. Siguro, tusukin mo daw yung tinga mo. Kung kaya mo ba ngayon. No, pag matuslukan ka na sa atong dalunggan, anak, sakita na gani, masakit na nga. No? Deny Jesus. Grabe yung pinagdaanan. Yun yung persecution. Yun yung literal na persecution. Kaya nga yung pag sinabihan ka na huwag ka na magsimba. Pag magsimba ka, huwag ka nang umuwi sa bahay. No, hindi yan. Mababaw na persecution pa yan, kapatid. No, sinasana lang tayo ng Diyos dyan. Para pag dumating tayo sa ganitong sitwasyon, soon. Hallelujah. Praise the Lord. Excited ko sa sitwasyon na Thank you, Jesus. Be excited pa for another level of anointing. Persecuted but not abandoned. Persecuted ka, pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Following Jesus includes suffering. Amen? Hindi pwedeng relax. Kasi magtataka ka ngayon, pag yung mangga, hindi binabatugan ng langgam. Hindi binabatugan ng ibon. Hindi pinuputahan ng uwak. So, isa lang ibig sabihin nun. Walang bunga. Walang resulta. Kaya ka inaatake ng uwak, ng mga ibon, kasi klaseng ibon. Kaya ka binabato pati tao. Kaya ka binabato kasi alam mo bakit? Dahil may bunga. At yung bunga na yan, hinog na. Hinog na, o gulang na. Pag walang bato, pag walang persecution, pag walang uwak, naatake sa'yo. So, ibig sabihin, walang bunga. So, kaya maraming ibon sa puno mo. Kasi nga may bunga ka. Kaya pag once may atake ka, wow, salamat Lord. Nag-i-increase pala ako sa spiritual. Wow Lord, salamat. May piniprepare ka na namang blessing. Thank you, Jesus.
No, and always declare, we are not, and always remember, no, lagi mo tong ilagay sa puso mo. We are not a victim. We are a victor. Hallelujah! Hindi ka talunan, kapatid. May pinagdadaanan ka ngayon, pili mo talo ka na. No, lahat ng, no, tingnan mo yung mga tingnan mo yung mga tao nga sugatan, like Manny Pacquiao. Duguan. Halos hindi na makahinga. Pero nung tinaas na yung kamay niya, siya yung dineklara ng panalo. Anong nangyari? No? Nasa kanya yung pinakamasarap na ngiti. Pinakamagandang ngiti. Kasi alam niya yung pinagdadaanan niya. Para sa pamilya ko to. Yung sakit sa muka, yung sugat ni Manny Pacquiao sa muka. Para sa pamilya niya. Para sa future ng mga anak niya. Ganun din yung ginawa ni Jesus. No? Duguan. Nagsirit-sirit ang dugo. Hinubaran. Alam ko, yung nakikita natin sa movie, si Jesus may damit pa. Pero alam ko, deep in my heart, si Jesus naglalakad na walang damit. O, kita ng parte. Hindi biro yung pinagdaanan ni Jesus. We are more than conqueror. Ito yung reminder sa atin ni Paul. May pinagdadaanan ng higanting pinagdadaanan. Isipin natin ang mga bagay na ito. Kung panig sa atin ang Diyos. If God is with us. No? Kung alam mo sa sarili mo, may relasyon ka ba talaga sa Diyos? Yan yung pinakamalaking tanong. Iba yung nakakilala sa Diyos sa may relasyon sa Diyos. Ang sinasabi dyan ni Apostle Paul, yung verse na dinideclare dyan, if God is with us, who can against us? So, matatalo ka lang pala kung wala kang relasyon sa Diyos. Wala kang devotion, wala kang prayer life, wala kang fellowship, di ka sumasali sa gathering. Paano mo sabi na God is with you kung wala kang relasyon sa Diyos? God is with you kung may relasyon ka lang sa Diyos. Amen? Isa lang yung giprove ni Apostle Paul. Ito yung promise niya sa atin ng Panginoon. Kung may relasyon ka sa Diyos, hindi ka babagsak kahit anong pagsubok. Amen? Nako ipakita nga video. Okay lang ba ikaw na to? Ako ipakita video. Okay lang ba, kapatid? Panoorin nyo yung video na inano ko. Kuha lang tag lesson ano nga topic. Kuha tag lesson, iniimbitahan ko yung iba na panoorin yung movie at ilagay mo yung sarili sa ganito na ikaw yung tao na to. Maliit, pastor, di makita. Maliit kasi itong ano ko, cellphone. Ayan. Kailangan pala sa tablet. Ayan na. Medyo okay na, pastor. Yan. Thank you, Jesus. Shandere Babaya Sentry. Hallelujah. Wala signal. Ilagay natin yung sarili. Ilagay natin yung sarili natin sa ating ngayon. Karakter. Walang music. Wala. Nakamute, pastor. Signal siguro muna. I am down and oh my soul so weary.
when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up so we see. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on my. Hallelujah. Grabe yung pinagdaanan. Grabe yung pinagdaanan. Imagine na, kayang si Derek Ramsey, grabe. Talo. Pero sa laban na yun, sa mata ng crowd, siya yung panalo. Panalo ka sa reward, pero grabe yung pinagdaanan niya. No, yung first place hindi napansin. Yung first place hindi napansin. Alam mo ba sino yung napansin? Si Red. Sa to, yung ngalan niya? Yung taong sugatan. Siya yung, instead na yung first place, siya yung maka-experience ng standing ovation. No? Yun na yung tinatawag nilang pain for a reason. Sugatan ka for a reason. Kaya mo pinagdadaanan ngayon? Alam mo ba kapatid? No, based sa pinag-aralan ko, no, yung naging bayani pala siya sa lugar nila. At natanggap niya yung parangal, natanggap niya yung pagkakilala, BBC Sport Personality of the Year, Olympic Spirit Award. Malaking pera to. Member of Order in the British Empire, Honorary Doctorate, inducted into England Athletics Hall of Fame. Naging famous. Kaya yung pangyayari na yun, kaya nga sabi sa Genesis, you intended to harm me, but God intended for good. Ang Diyos, hindi siya devil, hindi siya masama, pero kayang gamitin ng Diyos yung masamang pangyayari sa buhay mo para maranasan yung breakthrough, yung maranasan yung mga bagay na hindi mo ma-imagine. No, alam ko hindi na-imagine ni Derek yun, Red Say.
Hindi niya inexpect. No, alam niyo pagkatapos ng laban na 'yon, maraming na-touch, maraming nag-sponsor, maraming binigyan siya ng lahos and lot. Talo na. Kaya nga ang topic ko ngayon, you are more than victorious. You are more than a winner. You are more than a winner. Talo ka sa paningin mo, talo ka sa paningin ng ibang tao, pero panalo ka sa Panginoon. No, alam ko hindi biro yung pinagdaanan mo. Alam ko may pinagdadaanan ka. Kapatid, pag may pinagdadaanan ka, huwag mong ipakita sa demonyo na sugatan ka. Huwag mo ipakita kay Satan na naapektuhan ka sa pinagdadaanan mo. Huwag mong ipakita kay Satan na nawawalan ka ng pag-asa. The moment na sasabihin mo sa sarili mo, i-declare mo at sasabihin mo, pagod na ako. Ayaw ko na. No, dumating ka na sa punto na pagod ka na. No, huwag mong ipapakita kay Satan yan. Kasi kung ipapakita mo kay Satan yan, no, parang binibigyan mo siya ng pagkakataon para sirain ka niya. You are anointed. You are chosen. God has a plan for you. You are not a mistake. Napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo. Hindi ka talunan kung bumagsak ka ngayon. No, kung dumating ka sa punto ng buhay mo, manggagawa ka na. Nahulog ka sa mga brutal na kasalanan. Nahulog ka sa kasalanang, alam mo, hindi na normal na kasalanan. Parang pang-unbeliever na kasalanan. Sinasadyang kasalanan. No, gusto kong, kung kaya mo i-open yung mic, open yung cam mo ngayon, gusto kong sabihin mo ngayon sa sarili mo. At hawakan mo yung puso mo. No, gusto ko i-minister ng bawat isa. Alam ko maraming basag, maraming broken. No, huwag kang magpapa-apekto sa mga inaalaw ni Satan sa iyo. No, ipakita mo na malakas ka. You are a servant of God. The more mo ako inaatake, the more ako maglilingkod sa iyo, the more ako mag-handle ng Bible study, the more ako magdi-discipleship. Huwag mong ipakita kay Satan na nadudurog ka. You are crushed. You are oppressed. You are pressed, but you are not crushed. No? Giduot ka sa sitwasyon, pero hindi ka nadurog. No? Because God is with you. No? Mahal ka ng Panginoon. No? Hawakan mo yung puso mo at sabihin mo ngayon sa Panginoon. No? Sabihin mo, Lord, ito yung puso ko ngayon. Lord, itong puso kong sugatan, pusong pagod na sa insulto, pagod sa toxic ng mundong ito. Lord, ito yung puso ko ngayon, Panginoon. Itim na. Nawala na yung first love. Ito na yung puso ko ngayon, Panginoon. Bigyan mo ako ng bagong puso. Tulungan mo ako, Panginoon. Narealize namin kayo ng Panginoon na para kaming isang runner na sugatan. Pero hindi porket sugatan kami, hindi na kami magtatagumpay. Dahil yung sugat, yung injury na yun pa ang naging daan para dalhin mo kami sa breakthrough. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, dahil minsan, kini-question ka namin pag may pagsubok kaming dumarating. Hindi pala dapat naming questionin ka, kundi pasalamatan ka namin dahil may pangit na nangyari sa buhay namin. Dahil sabi sa iyong salita, ang buhay Kristiyano hindi madali. Ang buhay Kristiyano, para kang tupa, para kang baboy o anong klaseng animal na ikakatay. Hindi biro yung pagdadaanan mo. Pero ito lang yung promise ng Panginoon, pagkasama mo ako, sabi ng Panginoon, hindi ko pinamis na hindi ka magkakaroon ng problema. Hindi ko maipapromise na hindi ka masasaktan. Pero ang promise ng Panginoon, ang promise ko sa iyo, hindi kita iiwan sa panahong daranas ka ng ganyang sitwasyon. O maybe gamitin, like mo, faithful ka sa Panginoon, gagamitin yung asawa mo. Pwede mangabit ang imong asawa. Mong bana, pwede magbinuang sa imo. Dahil gusto ni Satan saktan ka. Pero sabi ng Panginoon sa iyong salita, God intended, no? Hinayaan ng Panginoon na mangyari sa buhay sa iyo. Hindi siya masamang Diyos, pero kaya niyang gamitin yung masama para sa ikakabuti mo. And always remember, kung alam mong nilalakaran mo yung prinsipo ng Panginoon, tingnan mo na lang, para kang lumalakad sa pedestrian line.
Pag alam mong nasa pedestrian ka, kahit padaba ka dyan, walang sinong makakabangga sa'yo. Kasi kung babanggain ka, tapos nasa pedestrian ka, no? May pananagutan sila. Amen? Tama? Walang sino makakabangga sa'yo dahil nilalakaran mo yung tamang daan, puting daan. Kung sa kalsada pa, pedestrian lane, pag nasa daanan kang ganyan, hindi ka pwedeng banggain. Kasi kung babanggain ka nila, no, wala sila sa passing, trespassing sila. No, kaya nga sabi ni Apostle Paul, no death, no, walang kahirapan, pagdurusa, gutom man yan, hindi yan ang dahilan para lumayo ka sa Diyos. Walang rason para iwan ng Diyos. No, maraming rason. No, sa totoo lang, maraming rason, sabi ng Apostol Paul, maraming rason hindi magpatuloy. Maraming rason para iwan ng Diyos. Pero mas maraming rason, kapatid, na magpatuloy. Sabihin mo ngayon sa Panginoon, Lord, open my heart. Give me a new heart, new spirit. Lord, I declare the spirit of boldness, the spirit of gratitude, the spirit of the anointing of salvation, the anointing of priestly anointing, the kingly anointing, O God. I declare the prophetic anointing, the apostolic anointing. God give us the spirit of boldness, not the spirit of fear. Lumaban ka. Dili ka ikog. You are not the tail, you are the head. Because you are more than conqueror. Father God, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kabila ng pinagdadaanan ng bawat isa. Grabe ka kabuti sa amin. Lord, I declare, we will experience God's faithfulness in our lives. And we will not worry. We will not doubt. We will keep our trust in you, O God. Knowing that sometimes we fail, gaya ng runner kanina, hindi kami susuko, Panginoon. Kailangan naming lumaban pa dahil tinapos mo na. At kaya kami nagipaglaban ngayon dahil alam naming we are more than conqueror. Nakaripit na, Panginoon. Panalo na kami. So, hindi kami lalaban dahil gusto naming manalo. Dahil alam naming panalo na kami. I declare unexpected spiritual blessing in every one of us are coming in our way. We will move forward, not backward. We will increase, not decrease. We are a child of God. Lord, by the authority of Jesus Christ, as a servant of God, in the mighty name of Jesus, lahat ng espiritu na hindi galing sa Diyos ay mawala ka sa pangalan ni Jesus. By the blood of Jesus. Lord, maraming salamat. Piniremind mo kami ngayon, Panginoon. We are more than conqueror. Dahil ang anointing, ng pinakamalakas na anointing ay dumaloy sa aming espiritu. Yung pinakamalakas na anointing, yung anointing of the Holy Spirit, the anointing of the blood of Jesus ay dumaloy sa ordinaryong tao lamang, Panginoon. Sa mga ordinaryong lingkod, pero ginawa mong extraordinary. Lord, maraming salamat sa calling na ito. Binigyan mo kami ng lakas para magpatuloy. Lord, maraming rason para hindi magpatuloy, pero mas maraming rason para magpatuloy, Panginoon. Lord, malaya kami. Lord, give us the courage. Dahil alam naman yung Panginoon, palapit ng palapit, pa-intense ng pa-intense yung sasapitin namin, Panginoon, in these last days. Gaya ng isang babaeng mga anak. Wake up. Tama na yung emotional. Tama na yung pagdadalawang isip. Tama na yung carnal Christian. Baby Christian, tama na yun. Hindi na yung season ngayon. No. Ang pagbabalik ng ating Panginoon parang panganganak. Palapit ng palapit. Pasakit ng pasakit. Ang tanong ngayon, handa na ba tayo humarap? Sa persecution, buhay ang kapalit. Handa na ba tayo nga? Hingin natin sa Panginoon ngayon. Lord, I release the anointing of boldness. Lord, tagalin niyo po yung takot, Panginoon. Nakakahiyang isipin. Hiya. Ang hiya lang, hindi namin ma-overcome. Demonyo pa kaya? Lord, yung takot hindi namin ma-overcome. Yung demonyo pa kaya? Lord, hindi kami dinisign sa maliit na laban. We are designed to the great battle, O God, for the victory. Maraming salamat sa tinapos mo sa cross. Kaya kami nagiging more than conqueror dahil sa sinapit mo, Panginoon.
Thank you so much, Lord. Minister our heart. Empower your people. Lord, we are not producing weak Christian. I declare spiritual growth sa bawat isa, Panginoon. In these last days, we will roar, we will war, we will increase, not decrease. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Every kingdom of darkness, mayanig ngayon sa pangalan ni Jesus. And we are more than victorious because we are covered by the blood of Jesus and we are entrusted the authority. And we are authorized to destroy the kingdom of the enemy, the ruler of darkness, because we are empowered by the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Father, I declare sa aming mga insight ngayon, Panginoon, bigyan niyo po kami ng revelation, O God. Palakasin ang bawat isa. Magkaroon kami ng fellowship. Empowered us, O God. And I pray for wisdom and knowledge, deep understanding through your holy blood, through your presence. Bigyan mo ko ng satisfaction, Panginoon. At lahat, Panginoon, may revelation, may share namin ang bawat isa. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I give you all the glory, adoration, in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. You are a child of God. Yeah. Jesus. Diba mo, Pastora Ana? Si mo, Pastora? Oh, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.